Katapusan ng mundo, kailan ba ito magaganap or yung end of the world? Napakarami po guys na nagtatanong sa akin or sa internet. Napakadami po nagsisearch niyan. Pero ang katotohanan, babanggitin ko yan. Pero pag-usapan po muna natin yung mga rapture tribulation. Okay guys. Iisa-isahin natin na medyo may pagkakasunod-sunod. Guys, ito ang totohanan niya. Ang pinakamalapit na mangyari, lalong-lalo na sa mga hindi nakakaalam at sa nagsusuri kung ano yung mga mangyayari sa inarap. Ito po, ang unang mangyayari, ang pinakamalapit ay ang rapture. Ano po ba ang rapture? Ang rapture ay bigla ang pagkawala ng mga mananampalataya o naniniwala kay Jesus. Halimbawa, ako nagsasalita ngayon, bigla po akong mawawala. O kaya meron po kayong kausap na mga naniniwala kay Jesus. Halimbawa, 10 kayo, meron 7 na nawala. Yun po yung tinatawag na rapture. Sasabihin, wala naman sa Bible ang rapture. Okay, tama po. Wala sa Bible ang rapture. Pero meron salitang pag-agaw, snatch away, catch up, parang ganun. Pero, totoo talaga na may pag-agaw na mangyayari. Pinadali na lang yung salitang rapture. Medyo mas maganda kasi para mapaniwala ko kayo totoo ang rapture. Okay, parang kotse, may Ferrari. Meron po bang Ferrari sa Bible? Di ba wala? Pero may Ferrari. Meron bang Lamborghini sa Bible? Di ba wala? Pero meron Lamborghini dito. Parang ganun lang din po yan sa Bible. Kumbaga, i-analyze mo or iisipin. Kasi yung literal, medyo talagang uunawain mo talaga. Hindi talaga literal yan pagdating sa Bible. O kaya, rapture na po yung una natin na pag-usapan. After po na rapture, mawala yung mga mananampalataya. Maghahari po ang Antichrist dito at magpapakilala na siya ang Diyos. Maghahari po siya sa loob ng 3.5 taon. Okay. Ano po ba ang gagawin ng Antichrist na to? Okay. Nakakatakot po ang gagawin. Dahil dadayain niya ang mga tao na naiwan sa rapture. Magpapababa siya ng apoy at lilinlangin na nakakarami. Eto pa guys. Mark of the Beast. Yan po ang ipapakalat. Ibig sabihin, pag natatakan ka ng Mark of the Beast na yan, wala ka na pong kaligtasan. Ibig sabihin po guys, mga kaharpaso, impyerno na po ang pupuntahan mo. Halimbawa, natatakan ka, humingi ka ng patawad, wala nang kapatawaran yun. Impyerno na talaga ang pupuntahan mo pag ikaw ay namatay. Okay guys ha, magsuri po kayo. Yung Antichrist na yan, talagang nakakatakot yan pag nangyari. Kung sakaling ayan na yung tatak ng halimaw, huwag kayong magpapatatak. Kung mapapanood nyo to, huwag kayong magpapatatak yan. Kasi po, ang mangyayari, halimbawa, kakain ka. Hindi ka makakabili ng pagkain pag wala kang tatak ng halimaw. Ibig sabihin, para makabili ka ng pagkain, magpatatak ka. Di ba? Okay, ito pa. Pupunta ka sa isang ospital, may sakit ka, or may sakit yung anak mo. Kailangan meron kang tatak. Di ba? Ano gagawin ng karamihan? Di ba? Magpapatatak para mapagamot yung anak nila sa ospital. Napakahirap talaga ng sitwasyon. Talagang sabi nga sa Bible, mas piliin mo ang kamatayan. Okay. Rapture, Antichrist. Pagkatapos po ng maghari ng Antichrist, ito na po yung tinatawag na Great Tribulation. May dadating na talagang matinding kapighatian, uulan ng apoy, magkakaroon ng mga salot. Yung salot na yan, aatake po yan sa loob ng 5 buwan. Pero hindi ka papatayin nito. Ibig sabihin, pahihirapan lamang yung mga tao sa loob ng 5 buwan. Tapos hahanapin ng mga tao
ang kamatayan. Tapos mga malalakas na lindol, mga tsunami, yan ang mga mangyayari. Sabi nga, ultimo anak mo, ultimo sanggol, kakainin mo. Kasi nga, masusunog yung kagubatan, mamamatay yung mga nilalang dun sa dagat, di ba? Ibig sabihin, pag namatay yung mga nasa dagat, di ba? Saan tayo kukuha ng pagkain, di ba? Pag namatay rin yung mga hayop sa mga kabundukan, kasi 1/3 halos masusunog sa kalupaan, kahit 1/3 din sa saan po tayo kukuha ng mga pangunahing pagkain natin tulad ng mga bigas? Kaya yung iba nakalagay sa Bible, talagang ultimo mismo sanggol kakainin nila. Okay, kaya nga manlalamig yung pananampalataya ng mga tao sa Diyos sa panahon na yun kasi nga sobrang hirap. Okay. Pagkatapos po ng matinding kabigatian na yan, eto na po yung tinatawag, ang second coming. Yung second coming na yan, guys, pagkatapos ng matinding kabigatian na yan, bababa po si Lord Jesus Christ. Bababa siya. Didigmain niya yung mga antikristo, yung mga nanlinlang sa mga tao. Tapos maghahari po siya sa loob ng 1,000 taon. Pero bago siya maghari sa loob ng 1,000 taon, ikukulong niya muna si Satanas. Okay, pag naghari na po siya sa loob ng 1,000 taon, okay, sino ba makakasama niya pag naghari siya? Ang makakasama niya na maghari dito kasi siya mismo maghahari sa lupa, yung mga na-rapture, yung mga banal. Yung mga natira dito, tuturuan nila yan, ipapakalat uli nila ang salita ng Diyos at maniniwala sila kasi mismo nakikita nila ang Diyos. Alos ba tawag dito? Okay, pagkatapos po maghari sa loob ng 1,000 taon si Lord Jesus Christ, pakakawalan na po si Satanas at magkakaroon po ng final battle. Yun po yung pinal na laban nila. Maglalaban po ang kasamaan at ang kabutihan. Pero syempre, sa uli, mananalo po ang hukbo ni Lord Jesus Christ. Okay, rapture, Antichrist, Great Tribulation, second coming at 1,000 years of reign. Ibig sabihin 1,000 taong paghahari na Jesus Christ. Okay, yan na po tayo Pagkatapos po matalo, parang battle or Armageddon yung pagkatapos po matalo ni Satanas at saka yung mga kampo nila, itatapon po sa lawa ng apoy o impyerno ang Hades, si kamatayan, at yung mga hukbo ni Satanas, itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, guys, pagkatapos po ng 1,000 taon, eto na po yung pinakahihintay natin at kinakatakutan ng mga hindi naniniwala. Ito po yung Judgment Day. Ang Judgment Day po, huhusgahan po tayong lahat ng mga nasa libingan, lahat ng natirang buhay o patay man, haharap sa hukuman ng Diyos. Dito aalamin ng mga tagahukom kung karapat dapat ba tayong makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, pagdating sa Judgment Day, impyerno ang pupuntahan ng mga hindi naniniwala. Langit naman ang pupuntahan ng mga sumasampalataya. Yun po yung mangyayari. Kaya yung katapusan ng mundo, ang totohanan, doon pa lang talaga magaganap pagkatapos ng Judgment Day. Ibig sabihin, ang katapusan ng mundo matagal pa yan. Ang pinakamalapit po ay ang rapture. Halimbawa po, nagka-rapture po ngayon or second coming. Dumating po si Lord Jesus Christ ngayon 2023. Ibig sabihin, maghahari po siya sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po ng 1,000 taon at nagkaroon na ng Judgment Day, doon pa lang po matatapos ang mundo or ang end of the world. Okay, God bless po.